Purihin ang Panginoon. Welcome po sa Ang Katotohanan. Sa pagkakataong ito ay sasagutin po natin ang ilang mga bagay na maaaring magpagulo sa ating mga isipan. Bago yon, panoorin muna natin ang video na ito. Sabi mo, ba't hindi ko masabing ligtas na ako? Ba't ang mga taga-datindahan hindi masabing ligtas na ako? Tapos, ang binasa mo, yung 8 ng Roma. Babasahin ko, hindi mo kasi binasa eh. Roma 8:16, kapatid na Daniel. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayan. Yung pagiging anak ng Diyos, kapatid, hindi ang ibig sabihin, ligtas ka na agad. No? Hindi ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos, ligtas ka na agad. No? Pakita ko sa iyo ang pruweba. Siguro hindi tinuro sa iyo ng pastor mo, no? Hindi ba si Adan ay anak ng Diyos? Ibig ba sabihin, ligtas na agad si Adan dahil tinawag siyang anak ng Diyos? Ganon ba ang interpretasyon niyo sa Biblia? Ganon ba kagarapal ang interpretasyon ng Baptist? Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 3, yung huling-huling talata dun sa lineage ng Panginoon Kristo. Umpisahan mo sa 3:23, kapatid na Daniel. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose, ni Eli, ni Matat, ni Levi, ni Melki, ni Hane, ni Jose. Ayan. Pagkatapos, ano natin, lumundag tayo, mahaba kasi, na anak ni Enos, ni Seth, ni Adam ng Diyos. Di ba si Adam anak ng Diyos? Ano nangyari kay Adam? Ligtas na. Matindi kayo. Hindi ko mo anak ng Diyos, ligtas na. Iba yung ligtas kaysa sa anak ng Diyos. Merong anak ng Diyos, umaalis sa pagiging anak ng Diyos. Alam nyo ba yon, mga Baptist, mga ministro ng Baptist? Noong ginagawa ang sanlibutan, merong mga nag-aawitang anak ng Diyos. 34:8 ni Job. Pakinggan nyo. 38:4 ni Job. Kapatid na Daniel. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nag-unat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Ayan, nung palang ginagawa ang mundo, meron palang mga anak ng Diyos noon, sons of God, na tuwan-tuwa, nilikha ng Diyos ang mundo, wala pang tao noon. Itong mga anak ng Diyos na ito na sinasabi ni Job ay mga anghel. Tinatawag na mga bituing pang-umaga. Ang sabi doon sa English, basahin natin na sa English yan. When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Mga anak ng Diyos itong mga anghel ano nangyari? Ligtas na? Ligtas na dahil anak ng Diyos. Mali ka dyan, kapatid. Diyan mo ba papatunayan na ang kapatid mo, mahal mo? Nagsasalita ka nang hindi mo naiintindihan Kung talagang mahal mo ang kaluluwa ng kapatid mo, magsuri ka muna. Hindi ko mo, may nabasa ka na, dahil tinanggap mo espiritu, anak ka na ng Diyos, kung lumayas sa'yo, alam mo ba na pwede lumayas ang Espiritu Santo ng Diyos? Ligtas ka na, sabi mo. 51 Gs ng awit. Pakinggan nyo mga kapatid.
Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mong akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. Tama, binabawi yan, hoy. Para sabihin mo, meron ako espiritu, ligtas na ako. Kagaguhan yan. Katarantaduhang walang katulad sa Biblia yan kung nakakaintindi ng Biblia ang makakausap mo. Hindi ko mo may espiritu ka, tarantado ka naman, ayaw mong gumawa ng mabuti, may anak ka pa rin ng Diyos, ligtas ka pa rin, ayaw mong gumawa ng mabuti. Tapos sasabihin mo, dinadagdagan ko ang ebanghelyo. Yung paggawa ng mabuti, hindi ko dinagdag, nasa ebanghelyo yon. Inalis lang mga baptist. Purihin ang Panginoon. Atin pong bibigyang linaw itong maling kaisipan na ito na itinuturo. Alam niyo po, ang mabubuting gawa ay hindi naman po masama. Pero ang pagsasabi na para ka maligtas ay kailangan mong gumawa ng masama, iyon po ang hindi biblikal. Basahin po natin ang nasa Efeso, Kabanata 2, talata 8 hanggang 10. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang paggawa ng mabuti ay hindi daan ng kaligtasan. Ang paggawa ng mabuti, ito po ang daan na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Sapagkat tayo ay gawa ng Diyos, na nilalang ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya, ang sabi, sa biyaya, tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang layunin ng pagkalalang sa atin, pagkagawa sa atin ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ay upang tayo ay lumakad sa mabubuting gawa. Dahil sa layuning ito, tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung meron mang dapat gawin ang isang tao na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ang lumakad sa daan na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran sa makatuwid baga ang mabubuting gawa. Kaya ang paggawa ng mabuti ay pagkatapos tanggapin ng tao ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi bago tanggapin ang kaligtasan, at hindi rin yon ang daan ng kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw na sinasabi sa 1, kabanata po ay 10, talata ay 25 hanggang 28. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya, ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol,
at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay pakikinig at pagsunod sa kanyang mga salita. Walang gawang mabuti ang makapagliligtas sa tao, kundi ang pakikinig at pagsunod sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ang dahilan po, mga minamahal na kaibigan, yung sasampalataya po sa Panginoong Hesukristo ang hindi mapapahamak. May buhay na walang hanggang tatanggapin. Ang ibig sabihin ng hindi mapapahamak, sabi sa unang Pedro, Kabanata 1, Talata 9, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya po maling sabihin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Dahil malinaw naman yun sa Efeso, Kabanata 2, Talata 8 hanggang 10. Ang dahilan, kaya tayo sa pamamagitan ng pananampalataya maliligtas sapagkat tayo ay ginawa ng Diyos ng una. Ginawa tayo ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ibig sabihin, pagkatapos maaligtas ang tao, saka pa lamang siya lalakad sa daan na inihanda ng Diyos ng una upang siya niyang lakaran. Hindi siya lalakad sa mabuting gawa para maligtas, kundi pagkatapos tanggapin ang kaligtasan. Kaya dito po namamali ang ilan nating mga kababayan. At iniisip nila na imposibleng angkinin ang kaligtasan. Ngayong malinaw naman ang pagkakasabi sa unang Korinto, ang kabanata po ay 6, ang talata ay 2, sa ikalawang Korinto pala. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kailan daw dapat tanggapin ang kaligtasan? Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya ang nagsasabi na ang kanilang kalipunan ay hindi paligtas, mga minamahal na kaibigan, ay kalipunan na hindi kay Kristo. Sapagkat ang Kristo ay nagtuturo na pag tayo ay nakinig at sumunod sa kanyang mga salita, ligtas tayo. Anong gagawin natin ngayon pagkatapos nating maligtas? Lumakad sa daan na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano yun? Ang mabubuting gawa. Kasi ang kaligtasan, mga minamahal na kaibigan, ay tatanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Sabi sa 1, Kabanata 1, Talata 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ang pananampalataya po, mga minamahal na kaibigan, ito po, sa makatuwid baga ay pagtanggap. Kaya pag mananampalataya ka, tinatanggap mo ang Panginoon. Ligtas ka na. Pero dapat ang pananampalataya ayon sa turo ng Panginoon. Ano yun? Pakikinig at pagsunod sa kanyang mga salita. Ngayon, anong gagawin mo? Tinanggap mo na ang Panginoon sa makatuwid baga sinampalatayanan mo. Yung salita ng Panginoon na dapat mong gawin para ka maligtas, isinagawa mo na. Ligtas ka na. Anong gagawin mo ngayon para ang kaligtasan ay manatili? Sabi sa unang Korinto, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 2. Mga minamahal na kaibigan, ang sabi sa ikalawang Korinto pala, ang Kabanata
ay sabi sa unang Korinto, kabanata ay 15, talata ay 1 hanggang 2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyaga niyong iingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Ano po ang gagawin ng tao? Tanggapin ang ebanghelyo sa makatuwid baga ay sampalatayanan. Pagkatapos, panatilihan. Pagkatapos, matyagang iniingatan. Kaya po, ang kaligtasan, makakamit yan sa pamamagitan ng pananampalataya. At ano ang gagawin mo para makapanatili ka sa kaligtasan na sa pamamagitan ng pananampalataya? Manatili sa pananampalataya, matyagang ingatan ang pananampalataya. Ito po yung sinasabi sa unang Korinto 15, talata 1 hanggang 2 na akin ang binasa. Kaya mga minamahal na kaibigan, kung ibig natin malaman kung ano ang kaligtasang itinuturo ng Biblia, huwag po tayong maniniwala sa mga aral na ganito, na kailangang gumawa daw ng mabuti para maligtas. At ang turo, mga minamahal na kaibigan, ay hindi niya tiyak kung sila'y ligtas. Hindi nila masasabing sila'y ligtas. Samantalang malinaw ang pagkakasabi ng banal na kasulatan, narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya ngayon din maaari kang maligtas. Paano? Sumampalataya ka. Sa makatuwid baga, makinig ka, sumunod ka sa Panginoon. Ang pananampalataya, yan ang pagtanggap sa Panginoon. Pag tinanggap mo na ang Panginoon, ibig sabihin sinampalatayanan mo na, ibig sabihin yung salita niya pinakinggan at sinunod mo na kung paano ka maliligtas. Ang gagawin mo, mananatili ka at matyaga mong iingatan ang iyong pananampalataya. Lalakad ka sa daan na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran ang mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay gagawin lamang natin pagkatapos nating matanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang mabuting gawa ay ang daan na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Hindi upang maligtas, kundi iniligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya dahil inihanda ng Diyos ang daan na dapat nating lakaran. At iyon ang mabubuting gawa. Kaya doon tayo lalakad sa mabubuting gawa pag natamo na natin ang kaligtasan. At ang kaligtasan ay maaari nating matanggap ngayon. Dahil ngayon maaari tayong makinig at sumunod sa Panginoon, sa makatuwid bagay sumampalataya, sa makatuwid bagay tumanggap sa Panginoon. Pagkatapos, lumakad na tayo sa daan na inihandaan ng Diyos atin ng una upang siya nating lakaran. At tayo ay mananatili dapat sa pananampalataya at matyaga nating ingatan ang pananatili natin sa pananampalataya para yung kaligtasan natin manatili sa atin. Huwag po tayong magpapaniwala sa aral ng ganito. Isa itong napakalaking kasinungalingan. Akala ko matalino talaga to eh. Alam nyo na. Ako po si Carlos L. Hernandez Jr. Ang vlog na ito ay mapapanood nyo lamang sa TikTok at sa YouTube. Dahil hindi pa ganoon ka rami ang ating followers sa Facebook. Nawa ay natuto po kayo bilang pakikiisa po sa season of expansion ay sisimulan na po natin ang pangangaral ng salita ng Panginoon at sisikaping iiwas ang pahinan na ito sa politika at sa mga bagay-bagay na panglupa. Kundi magsisikap tayo na ang pahinan na ito maging ang ating channel sa Facebook, page sa Facebook at sa TikTok ay maging para sa Diyos. Sa nanonood sa TikTok,
Nawa, pakishare nyo ito sa nanonood sa YouTube. Nawa, pakishare nyo ito. Nawa, dumating ng panahon, dumami na ang ating followers sa Facebook para mahaba na ang ating oras. Maraming salamat po. Ako po si Carlos L. Hernandez Jr. Ito po ang katotohanan. Purihin ang Panginoon.